Oh, what's up mga kabayan? Nagbabalik tayo, no? At may good news ako sa inyo. Si BP Sara, mga kabayan, ay nakapasok na mga kabayan, no? At nakita na niya si PRRD at ambos interview yan mga kabayan. Kani-kanina lang, no? At anyway, mga kabayan, natatawa lang ako dito sa mga nagpo-protesta, no? Laban kay PRRD diyan sa ICC, mga kabayan. So bago tayo dumako doon mga kabayan, meron nga palang nangyari kay ano, no? May nangyari nga pala mga kabayan kay Attorney Midaldea, no? Midaldea, na kung saan mga kabayan dinala sa ospital at wala pa tayong update mga kabayan kung ano ba ang nangyari kay Attorney, no? Sana gumaling siya kung ano man mga kabayan ang nararamdaman niya kasi sabi mga kabayan nahilo daw, no? Sabi dun sa isang kabayan na nandyan sa Netherlands mga kabayan, dyan sa ICC ng mga time na yon mga kabayan. Sana gumaling siya agad-agad at nang sa ganun mga kabayan makasama ni PRRD. At anyway, no mga kabayan, eto no, good news mga kabayan dahil may pahayag na rin ang lead counsel ni PRRD, no, na Israeli mga kabayan. Si Nicholas Kopman mga kabayan, may pahayag siya at good news. So anyway, pakinggan muna natin mga kabayan itong mga pinalayas na to na against kay PRRD. Pinalayas ng pulis mga kabayan, ha. Rally pa more. Oh, ito pakinggan natin. I have news. Pinalaya sila. Yan oh. Kay Tanawa, maura to sila. Bisaya si Angkol. Duterte! Sa mga hindi nakakaintindi mga kabayan ng Bisaya, no, tayo medyo nakakaintindi kasi half Bisaya tayo mga kabayan. Ayan, tuloy natin. Duterte! 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 Ayan, no? Duterte! Pinalayas mga kabayan. Sila guys, nanguli na sila oh. Maura to nga grupo ang anti-Duterte guys. Oh. Nagipahawa na sila. Tara. Uban nga maskara. Maura na ilang grupo nga anti-Duterte. Maura na sila ha. Maura na sila. Ilan sila? 1, 2, 3, Binilang 4, pa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lang sila kabuok. Ika-16 ang gamay nga bata. Ika-16 ang gamay nga bata. Ngayon lang gidaladala. 16 lang sila kabuok. Maurat to sila guys. Ikumpara nila sa mga pro-Dutertes nga nagasuporta. Woo! Duterte! Tanawa. Tanawa ni guys. Ayan. Tanawa mga kabayan. Tingnan ninyo. Ang dami. Ipalayas na sila dito sa mga pulis. Wala. Yon mga kabayan, no? Napahiya itong mga against kay PRRD. Nako, kilabutan kayo. Hindi kayo pwede sa mga supporter ni PRRD. Hindi kayo pwede diyan. Lumayas kayo diyan. Ayan, kaya kayo napalayas ng Dutch police Kasi mga mukhang manggugulo lang kayo diyan sa ICC, no? Sa harap ng ICC. Ito kasi mga supporter ni PRRD, mga kabayan, napanood nyo yung nangyayari sa Davao na rally. Dumaan sila doon ng sobrang dami mga kabayan, ni isang basura. Wala silang naiwan. Ganyan pagka supporter ni PRRD. Disiplinado mga kabayan. Ito, yung good news ko sa inyo mga kabayan. Pakinggan natin itong interview, no, ni lead counsel mga kabayan ni PRRD, no. British Israeli, no. Yung lead counsel, ito mga kabayan ay kumpiyansado. Pakinggan muna natin mga kabayan. Very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Mag-file daw sila ng mga petisyon bago ang confirmation of charges hearing sa September 23. Yan. There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. What was any message the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. How often are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here and as long as I'm allowed to do so. I have promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Bilang senior Alam niyo mga kabayan, kung maaalala ninyo, 'di ba si PRRD ay bumisita diyan sa Israel. At kita niyo mga kabayan, yung warm welcome, no, ng presidente ng Israel. Kasi mga kabayan, si BP Sara may lahing Israelian. Kaya alam na natin mga kabayan kung paano ipagtatanggol to ng lawyer ng lead counsel ni PRRD, no? Si PRRD. Kaya siguro mga kabayan ito napili. Maganda pala diyan mga kabayan sa ICC, no? Yan pala mga kabayan may budget, no? Na sa kasalukuyan mga kabayan ay 40,000 mga kabayan na euro, no? Yung allotment budget mga kabayan para diyan sa inaakusahan na makakuha ng abogado.
ayos to mga kabayan, mapera si PRRD kung halimbawa kung katulad nung nasabi ni Sas mga kabayan, pwede nga naman mga kabayan na maging idea ni PRRD yon. Tapos, ito mga kabayan, pakinggan muna natin. At yan, no, narinig natin mga kabayan na kumpiyensado, no, yung lawyer ni PRRD, yung lead counsel. At yan pala yung magsasampa ng mga motion. At kung napanood nyo yung kay Sas na live mga kabayan ay pinakita doon, no, yung mga documents na galing mismo sa ACC na kung saan mga kabayan ay yung, 'di ba, pagka bago ka ipasok mga kabayan sa kulungan ay merong ginagawa muna na kumbaga pagkumpirma kung nasunod ba mga kabayan yung pag-i-issue or pagsasagawa ng warrant of arrest. At nakita natin doon mga kabayan sa mga pinaliwanag ni Sas, no, ay talagang napakalaking sablay. Isipin nyo mga kabayan kung meron kasing tanong doon kung yung ba inadinig mga kabayan sa court, no, doon sa lugar kung saan siya dinampot mga kabayan na nakalagay doon hindi nila alam mga kabayan. Ganon. So, doon pa lang mga kabayan ay talagang makikita natin na binayolate nila talaga mga kabayan. At malinaw naman na binayolate talaga nila mga kabayan yung karapatan, no, ni PRRD bilang isang akusado. At ito mga kabayan, pakinggan natin itong sinabi ni VP Sara. Ito yung ambush interview mga kabayan ng mga reporter dyan sa Netherlands mga kabayan. So, pakinggan natin. Ay, opo. Wala kasi akong mic eh. Okay. Sige, ma'am. Okay. Mabilis lang po. Oo. Magandang hapon. Kamusta po si Presidente? Yes, okay naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam, sabi niya half-half daw. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. Hiniling ko about it. Half-half. Bisaya lang tayo, Bisaya. Oh. Bisaya. Yes. Regarding the his legal team and his decision na sabi ni Attorney Roque, he has to decide on. Has he made that decision? Very very general lang ang pwede ko i-discuss about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman. And then meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no. Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. So good news to mga kabayan, maliban pa pala kay Nicholas Kaufman. Si Nicholas Kaufman mga kabayan, napakaganda ng reputation niyan pagdating mga kabayan yan sa ICC. Kasi may dalawa ng walang sala, no. So meron pa pala. Sino kaya to mga kabayan? Tuloy natin ha. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers. And we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, ma'am, ibig sabihin po ay pinili po. Alam niyo mga kabayan, marami talaga magpipresenta maging lawyer ni PRRD kasi mga kabayan, itong kaso ni PRRD ay talagang debatable, no. Itong kaso niya na nangyari ngayon kasi kung mapapansin niyo for the first time mga kabayan na ginawa ng ICC ay talagang masasabi natin mga kabayan na kumbaga napuwersa sila, no? Parang nautusan lang nito ni Bongbong Marcos mga kabayan. Parang nagoyo din tong ICC nitong ng administrasyon kasi makikita nyo doon sa mga expose ni Sas talagang lumalabas mga kabayan itong ICC. Kumbaga parang napilitan sila na kasi dinidikdik na yung ICC na yan mga kabayan ng mga miyembro ng ICC na kung saan wala naman silang masyadong kumbaga naiimbestigahan o nadidinig dyan sa ICC na yan. Kaya gumawa sila ng paraan, no, na ito kailangan to si PRD kaso mga kabayan nabudol sila ni Bungit. Ng Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga the court from the ICC for own money for the Financial counsel. assistance. Kasi parang dalawa raw po yun. Either
The court pays for the counsels or it's the Own money. president? Own money. Sa matter, on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila since siya yung lawyer and si former President Rodrigo Duterte yung client. So I am just here to assist President Duterte sa pag-create ng legal team kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Yung sa pa rin na Pilipinas. sinasabi. Ma'am, ano pong sinabi niyo sa Si PRRD talaga, mga kabayan, no? Mas inuuna niya yung kapakanan ng mga Pilipino, mga kabayan, no? Umuwi ka na doon, Bibi Sara, sa Pilipinas. Huwag ka nang umistay dito. Kaya ko to. Kasi, mga kabayan, napagandaan na niya yan ni PRRD. Sos Mariosep. pauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Si Attorney Harry bakit Roque. po? So, dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po. Foreign po yun. Yes, oo. Ilan po? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers Tama. doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. He publicly announced that already. No? So we want him to focus on his asylum. And then Although we yun want po our yung- lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din, no, to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend- so he can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with Kaufman. former President Duterte. Ay, PRD. But right now, he's not nominated as a lawyer. So ayun, mga kabayan, no. May good news pa rin pala tayo dito, no. Mukhang maraming magiging Vatican lawyer, mga kabayan, si PRRD. Sa bagay, mga kabayan, no. Marami kasing humanga, no, sa ating dating pangulo. Kahit sino, mga kabayan, talaga magpipresenta maging lawyer diyan kay PRRD, lalo pa yung kaso, mga kabayan, ay talagang magandang pag-usapan at debatable talaga. Alam niyo, mga kabayan, kung halimbawa, no, itong ICC na to ay yung investigation na yan talagang makita na may error, no, katulad ng nasabi ni Attorney Sal Panelo na talagang nagsimula ka sa mali, talagang yung sunod-sunod na niyan, mga kabayan, hindi na magiging tama, no. Kaya tingin ko, mga kabayan, pagdating dyan sa ICC na yan, si PRRD ang gagawa ng history dyan na kung saan sablay talaga ang ICC, mga kabayan. Diba? Kita ninyo, marami ng mga bigating kilalang tao ang nagpapahayag na talagang mali, no, ang ginawa ng ICC kasi talagang lumalabas noon pa man, mga kabayan, dun sa forum na kung saan dineclare ni PRD, nandun ang parang forum yun, mga kabayan, ng United Nations, no, na kung saan si PRD nagsabi doon na wala naman kami sa ICC, matagal na kami nagano diyan. So the most leader, mga kabayan, narinig na talagang wala na tayo sa ICC, no, mga kabayan. At saka nakakapagtaka diyan, bakit niyo pinipilit na nandiyan sa ICC, tapos ngayon wala sa ICC, napakagulo, mga kabayan. Ngayon, kita niyo si Rimulya, sinasabi niya noon na hindi sila wala nang jurisdiction sa atin ng ICC, pero nagbago bigla dito sa nakaraan niyang interview, 'di ba? Lahat, mga kabayan, ng nandiyan sa gobyerno ay talagang yung baluktot, mga kabayan, pilit nilang itutuwid hanggang sa yung mga tao ma-brainwash. Kaya, mga kabayan, maging mapagmatsyag tayo, matuto tayong mag-research, matuto tayong mag-aral patungkol diyan sa mga nangyayari at makinig tayo, mga kabayan, dun sa walang kinikilingan, no? Yung walang kumbaga tayo kasi, mga kabayan, kita nyo naman yung stand ko, talagang nakasupport tayo kay PRRD. Pero mas maganda, mga kabayan, no, makinig tayo dun sa mga abogado na kung saan ay wala silang kinikilingan. Kumbaga,
straight lang sila kung ano yung facts, no, na nangyayari diyan sa kaso ni PRRD. Kaya makikita ninyo mga kabayan, 'di ba? For sure, no, kaya kumpiyansado itong abogado ni PRRD na si Kaufman, no, itong lead counsel niya, kasi talaga naman mga kabayan na from the start mga kabayan, talagang mali na ang naganap mga kabayan dyan sa pag-kidnap, no? Kaya inaakusahan na kinidnap si PRRD kasi hindi dumaan sa ating korte, no mga kabayan, at yan ay base na rin sa ating konstitusyon. So ayun lang mga kabayan, good news to, magkakaroon na naman ng panibagong abogado o kasama si Kaufman dyan sa gagawing kaso. At sana mga kabayan, yung sinasabi ni Kaufman, no, na kumpiyansado siya ay talagang mangyari mga kabayan. At bago dumating yung hearing, yung mga petition nila, no, makatigan ng mga abogado na yan. So adjust muna sa inyo mga kabayan, ingat kayo palagi at huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share at magbigay rin kayo ng inyong opinion, no, sa video na natin napag-usapan. See you sa susunod na video mga kabayan. Adjust muna.